So yun, for today's video vlog nga mga kalpa, no, meron tayong bagong piyesang ikakabit sa Honda Click B3 natin. Ito nga yung budget meal na side mirror. So nabili ko siya sa Shopee worth 220 pesos. Ayan mga kalpa. So dati siyang 799. So naging 319 na lang siya. Tapos ang dami nating voucher nung nag-sale. Ayun, kung makikita ninyo, bali 220 pesos na lang siya mga kalpa. Ayan, so kakarating niya lang. In order natin siya kay 101. Ayan. So ito yung parcel mga kalpa. Ayan. So i-unboxing natin ito para makita ninyo yung loob. Kung nag-order kayo, ganito yung expectation ninyo, no? So kapag gusto ninyong umorder mga kalpa, iwan ko yung link dyan sa baba, no, sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo at hindi na po kayo pupunta sa marami pang ads. So yung mga ibang content creator kasi ganito yung ginagawa para kumita sila ng pera, pero tayo transparent tayo sa mga viewers natin, sa mga fans natin and subscribers. So i-click nyo na lang yung link dyan mga kalpa, no? So by the way, hindi ko pinopromote itong product na to or yung shop nung may-ari nito, no? So nakita ko lang kasi siya yung pinaka budget meal. So alam nyo naman, Pilipino tayo, medyo nagtitipid din kasi ako ngayon, kaya i-share ko lang din yung mga pinagbibili natin, no? So ito, by the way, unboxing ito, tapos quick review and installation. So kung magustuhan ninyo yung video natin, ayan, i-click nyo na lang mga kalpa, no, kung nasatisfied kayo. At bago tayo magsimula mga kalpa, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo mga kalpa ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So yun mga kalpa, simulan na natin mag-unboxing, no? Wala nang laman dito mga kalpa. Tapos ito yung brand nya, Hotspeed. Yan mga kalpa, Hotspeed motorcycle side mirror. Yan. So nabuksan na to, tinape lang nila para i-check yung item siguro kung kompleto, no? Ayan. Ayan mga kalpa, ito lang yung laman nya. Bale, pang Indo style yung binili natin. Yun lang mga kalpa, pang Yamaha siya, no? And may nakalagay dito Yamaha. So kaya ito yung binili ko kasi napaka-astig niyang tignan. Shorty siya tignan, no? So naro-rotate ito 360 degree. Ayan. So maliwanag din yung lens nung kanya, salamin. Pakita natin. Nagre-reflect kasi yung ilaw, eh. Ayan. So naka-bend siya dito mga kalpa. Ang ganda. So ito yung salamin na in-order natin, no? So bali copy lang siya ng Yamaha, pero ang gumawa ay Hotspeed. So kung makikita nyo rito, meron naka-emboss na Hotspeed dito. Ayan, dito sa baba. Hindi kasi makita sa camera, eh. Pakita natin. Nakikita nyo ba dyan? Ito siya, ayan, no? Nakalagay dito. May tatak siya. Parang laser cut na siguro ito. So pagka nilagay nyo siya sa Honda Click, ayan, universal naman ito. Ganyan yung itsura nya, no? So gabi kasi ngayon, pero install pa rin natin siya sa motor natin para makita natin bukas kung ano yung magiging tayo nito. Kasi ayoko yung stock, napakalaki. Yung stock pa ganun, eh. Masyadong malaki. So gusto ko parang pang sporty lang din yung datingan niya. Ayan mga kalpa.
So ikakabit na natin ito ngayon sa motor natin para mapakita natin bukas kung ano yung magiging tayo nito. So yun mga kalpa, ito yung motor natin. So makita ninyo ang haba ng stem nung stock na salamin ng Honda Click, pero install na natin to ngayon, tas pakita natin yung tayo bukas. So ngayon tatanggalin na natin yung stock, install na natin yung binili natin. So ito lang muna yung tatanggalin natin, hindi muna yung adapter. Try natin ilagay yung side mirror dito kung magpipit siya. So dito nga mga kalpa, plug and play siya. So gumamit na lang kayo ng tools na open, yung size 14. Dalawa yung gamitin ninyo para kontray nyo yung adapter. So ganito yung itsura niya mga kalpa. So ito yung binili natin versus yung stock. And diba ang layo ng difference. So yun mga kalpa, na-install na natin yung side mirror, no? Ayan. Guwapo rin, no? So tinanggal ko na lang din yung dalawang adapter. Kaya nga tayo nagpalit nito para bumaba siya. Ayoko kasi nung stock. So bukas papakita natin yung tayo niya sa maliwanag. Ayan, gabi na kasi. So nirush ko lang din itong ikabit. So madali lang naman ikabit, basta meron po kayong size 14 na open, makakabit nyo na yan. So yun nga mga kaalpa, no, umaga na. Ayan, so ganito yung itsura niya mga kaalpa. Ayan, napakagwapo. Street JP X Indonesian concept. Gwapo, solid. Bumagay siya sa RCB E3 brake master natin, no? Ayan mga kaalpa. So sakay tayo. Ganito yung itsura niya pagka nakasakay kayo. Di bali magte-test ride tayo. So kung hindi ako nagkakamali, sa mga Mio Sport ito nakalagay. Ganda ng stem niya, yung pagkakabend. Tapos may cover siya rito, pati dito may cover din siya para hindi mangalawang pagka naulanan o nababasa. So ito yung salamin niya. Maganda rin yung salamin niya mga kalpaw. Napaka liwanag, clear na clear. Kung ano yung reflection mo, ganun na ganun yung pinapakita dito, hindi siya blurred. So yun yung honest review ko rito, no. Tapos maigpit yung pagkakalagay nila rito para pagka mabilis kayo or natatagtag, hindi siya gumagalaw. Wala lang siyang adjustan dito, no. Baka dito siguro. So pagka pinaluwagan natin to, naruruskas siguro to. Ayan, hindi ko lang sure, no? Pero naikot siya, oh. Ayun, naruruskas siya dito. So pagka tinanggal nyo siguro to, pwede nyo pa siyang higpitan. Pero hindi na natin papakilaman yan. Ang mahalaga, naikot siya. So pwede nyo rin siyang i-turn left to right. Ayan, oh. Tapos pag traffic, ayan, hindi naman siya tatama kasi saktong-sakto lang. So yung space dito sa handlebar, magkasing sukat lang din sila. Hindi kagaya ng stock, lumalagpas siya hanggang dito. Medyo mataas, tsaka medyo malaki. So ayoko nung ganong style. So di bali, magte-test ride tayo rito, no, para makita ninyo yung itsura kapag nakasakay kayo. Ganun yung mapipil ninyo mga kaalpa. So yung mini driving light dito ko na lang din nilagay. So inalis ko muna yung phone holder natin na Moto Wolf. So nilalagay ko lang yun kapag naglo-long ride tayo. So abala kasi siya. So tsaka ko na lang siya ilalagay para malinis tignan, 'di ba? Clean looks. Tapos pakita natin yung harap.
Ganyan yung itsura niya kapag malayuan. Napakaganda mga kalpa. So worth it yung 200 plus pesos dito sa side mirror na to. Sulit na sulit yung pagkabili natin. So hindi na tayo lugi doon kung ganito naman kaganda yung ipapadala sa ating side mirror. So pag bibili nyo sa labas ito, naglalaro ito sa 500 to 600. Ayun, depende pa sa shop na pagbibilan ninyo mga kalpa. So yan, honest review lang tayo mga kalpa na napakaganda. So ito, yung ginamit na materials dito, ABS plastic. Tapos meron siyang mga batik-batik. Pag kinapa nyo siya, magaspang, no? Tapos dito, napakaganda ng pagkakapintura, premium looks and design. So ito lang yung mahalata siya, yung tatak na Yamaha. Mapagkakamalan mo talagang orig na Yamaha, no, pagka iba yung tumingin. Pero pag yung mga nakakalam, sasabihin nila ito OEM lang. Ayan. So hindi na natin habol yung original. Ang malaga yung comfortability, tsaka yung nakikita natin yung mga nasa likod natin na mag-overtake. Ayan, yung mga gilid-gilid. So importante rin kasi ang side mirror eh. Tapos ito, standard size siya. Kasyang-kasya yung 5 fingers. Ayan, no? Ayan. So hindi kayo hulin dito mga kalpa kasi pasok to sa LTO tsaka sa HPG. Tsaka stock design siya ng Yamaha mga kalpa. So ngayon nga mga kalpa, magte-test ride na tayo, no? And pag may angkas kayo, nakaganyan kasi kayo eh, pwede ninyong i-atras, ayan, o i-adjust pati ito. Pero kapag solo ride nyo lang, ayan, atras kayo sa upuan ninyo, adjust nyo ulit, ma-adjust mo siya. Ayan, diba? Kitang kita yung dito. Yan mga kalpa. So kaya may design siyang ganyan. Iba yung hugis niya, para yung mga blind spot makikita ninyo. Katulad dito, pagka ganyan ka, makikita mo yung blind spot dyan, pati yung corner dito. Ayun, o. So pagka overtake ka, ganyan yung position mo eh, makikita mo pa rin yung nasa gilid mo rito. So ganun ako pag overtake eh. Depende na lang din sa paggamit ninyo. So pagka normal driving, may sisingit dito sa shoulder, ayan, makikita nyo pa rin yung spot dito, pati dito. Ayan, talagang safe na safe ito. Yun yung purpose ng mga kalpa. Kaya ganyan yung design nya, yung hugis. Tapos dito rin, pag may overtake, kitang kita mo yung area rito. Ayan. So ganyan kasi yung normal position eh. So yung kotse, makita mo naman agad na kadarating malayo pa lang, no? Ayan. So tara, test ride na natin. Kalpa, nakikita nyo rito, ayan o, pati dito, ang lawak dito. So try natin ng overtake makita natin. Diba, kitang kita nyo yung gilid o. Ayun o, yung 4 wheels sa likod natin, no? Kitang kita pati yung motor, no? Diba? So gilid tayo kasi magsasalita ako, di nyo ako maririnig, wala pa tayong mic eh. Ayan. So yun mga kalpa, panalo tong side mirror na to, the best.
So, elegant yung datingan niya, napakaganda. So, pagka gusto niyo bumili mga Kaalpa, iwan ko yung link dyan sa baba na sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto niyo umorder ay rekta Shopee na kayo mga Kaalpa, no? So, try natin bumaba. Pakita natin sa malayuan. Ayan. So, ganyan yung itsura niya mga Kaalpa. Ayan mga Kaalpa. So, huwag niyo sana kakalimutan na mag-subscribe mga Kaalpa, no? And i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo mga Kaalpa ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. So, panalo tong side mirror na to. And thanks for watching mga Kaalpa. I know is not enough.